Napanood niyo na ba ang isa sa pinakamagaling ng mga mag-duet tsaka komedyante? Ito po ang tambalang Porky and Choppy. For short, Porky. Alright. Para sa inyo to. Maraming. Maestro! It's simple to last your whole life long. Don't worry that it's not good enough for anyone else to see. Just sing, sing a song. La 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 la. La 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 la. Sing, sing a song, make it sing laughter, good beer. For you and me, sing a song, make it simple to last your whole night long. Don't worry that it's not good enough for everyone else to see. Just sing a song. Thank you, thank you. I just can't feel the feeling here inside me. Whenever you are near me, every time I sleep, that's a smile, but then you never seem to realize if you're alright, if you would say hello, it would be nice. You're in my mind.
abala sa kanilang gawain. Ang ama ng pamilya Hello. ay abala sa pag-aasikaso ng mga papeles niya sa trabaho. Ang ina naman ay abala sa pag-aasikaso ng kanyang anak na may sakit na cerebral palsy. Ang pinakamatanda nilang anak na babae na si Chief ay abala sa pagbabasa ng pocketbook. Si Inday, ang katulong sa bahay, ang abala sa paggagaw. At ang huli, si JC, ang sumunod na anak, ay abala sa paggamit ng kanyang cellphone. Ito ang madalas na dahilan kung bakit napapagalitan siya ng kanyang ama. Isang araw, ang lahat na naman ay abala. Ay, mga papers. Sir, hindi pa po, sir. Teka lang po, sir. Nay. Ito pa po, sir. Ay, mga almusal. Handa na ba? Hindi pa, nasa po natin. Ay, Dad, pwede bang paalam ako? Alis ako ngayon, may project akong gagawin eh. Sige, ano na, Dad? Sige. Ah, sige, salamat po. Alis na ako. Oo, Dad. Sa eskwelahan nila JC, klase nila sa physics. Okay, class. Get your notebook and copy the following. Open tayo, uy. Oo din. Pagtalikod ng ka-teacher, Ang ingay-ingay nyo, class. One po. Get one half and I'll give you a quiz dahil maingay kayo. Bilisan nyo. Okay naman. nakita ng teacher na tutulog si Juan. JC, bumangon ka nga dyan. May quiz ako na pinapagawa. Gawin mo. Bilisan mo. Uy, King, pa-open naman ako para maka 100 tayo pareho. Hindi kasi nakikinig eh. Pa-open ako. Uy, pa-open mo ako muna, 100 tayo dito pareho. Ha? Walang lamangan na. Pareho tayo nag-aaral kagabi, ano ka ba? Ito, bro. 100 yan. Papasa na. Ito, ano ba sagot dito? Ito, tama to. Pagkatapos ng 30 minuto, Master ito siya na. Class, pass your papers. Yes, 100 ako dito. Ano ibig sabihin nito? Ba't pare-parehas kayo? Ma'am, pare-pareho kami nag-review kagabi. Oo nga. Promise. Swear. Sabay kami sa tayo. Ah, ganon. Kaya pare-parehas din solutions nyo. Ma'am, Isa lang po utak namin. anong sila na? Pasali ka kagabi. Ang alin. Hindi, nag-aaral talaga ako. Tanggihan. Bakit hindi kasi kayo nag-aaral? Sinasayang nyo lang yung pinapang-aral sa inyo dito ng mga magulang nyo. Hindi nyo pa naiisip na nagpapakahirap sila para lang makapag-aral kayo? Ikaw, JC, lagi ka na lang dyan natutulog. Sana naman lang maisip nyo na nagpapakahirap ang mga magulang nyo dito. Bigyan nyo naman ng kabuluhan. Aba. This will be the first warning. Class, stand up. Goodbye, class. Thank you. pagkatapos ng klase nila, Uy, punta mo na tayo puguan. Oo, ikaw nga manlilibre na.
Ha? Libre ka nga. Marami kang pera ngayon, di ba? Libre ngayon. Yung libre mo ang gym ha. Sa puguan, Uy, balita ko, malapit na yung graduate ha. Ano naman? Ang didilim ng ano nyo ha. Hindi yan. Sige lang po kayo. Yan. Manong sunod na yata yan. Hindi pa yung sunod. May team na po eh oh. Ikaw, sigurado ka bang graduate ka? Ako pa tanungin nyo. Delikado nga ako eh. Bakit naman? Ba, sobrang talino ko ba? Lagi napapagalitan ng teacher eh. Dapat kasi ginagawa mo yung mga tungkulin mo bilang estudyante. Kaya pala nangopya ka lang. Tulog ka pa ng tulog. Uy, kahit tulog ako, ay kinig ako din, 100 lagi ako. 100 sa pangungopya. Dali, uy ano, tara, sabayan na tayo. Tara, gagawa ko na tayo ng project. Ano ba project natin? Ano yung, basta yun. Tara, sabay tayo. pagkatapos nila sa puguan, dumiretso ang magkakaibigan sa bahay nila Jomel para gumawa ng project. Sa bahay nila Jomel, Ay, ganito. Paano ba gawin natin? Ganito ha. Ikaw, dito ka. Sa Tayboys ka, ikaw Uy, na sa... Jom. May telepono kayo? Wala yung telepono. Sa ano? Labas ka. Punta sa office ng PLDT. BLDT pa. Eh ano, may cellphone sa ano? Sige ka. Smart. Meron. Dito ka. Sa pantay ka sa labas. Ikaw. Ano? Tapos ano? pagkaraan ng 5 minuto, lalong kinabahan si Juan. Pare yung... Pero mo naman yung cellphone. Nag-cellphone ka pa ko nandun. Pero naman... Papagalitan ko ng tatay ko ngayon eh. Go. Wala akong cellphone eh. Kung magka-cellphone mo lang, wala. Pare, alas 10 no. Late na ako. Pero mo naman yung cellphone. Wait na, bukas na natin tuloy. Anong SIM? Sige na, pero muna ako. Battery meron. Wala. Pa, Samantala, sa bahay, ang lahat ay kinakabahan dahil wala pa si JC sa bahay. Ate? Tumawag mo si JC. Ay, hindi pa puti. Sorry po, wala po loading. Ano ba yan? Sir, magandang gabi po, sir. China, kumusta na pag-aaral? Inday, kumusta Sir? na trabaho? Sir, ito, pagod na pagod nga, sir. Hirap. Oh, saan si JC? Yun nga eh. Hindi ko Ba yan? Gabing-gabi na wala yun. Di mo ba si JC? Hindi ko alam kung saan siya pupunta. Wala ko Dapat nga ikaw nakakalam dito, ikaw lang sa bahay. Tatrabaho natin tapos di mo alam kung nasan yung mga anak natin. yan. Kasi wala saan tayo abala. Abala ko sa trabaho. Ako abala sa anak mo. Asakan, China, i-text mo nasaan? Ano ba yan? Ngayon yung kailangan natin yung text, di mo man lang mapalo. Dahil ka na nga lang nagtitext eh. Day, di ba tayo nasa alam? Sunodin mo. Ano ba yan naman to? Nakakapagod na kaya sa trabaho eh. Sige na, may una ako kay Kilo. Saan ko pupunta? Para sa buhay yun. Nang mag-aalas 10 ng gabi pa lang dumating si JC. uy, anong oras na alas 10 na? Patay ako sa tatay ko nito. Uy. Eh, tao po. Alas 10 na. Sa tatay mo, inahanap ka. Ganun ba? Eh, patay ako nito. Ay, nay,
ano po. Oh, ba't ngayon ka lang? Hindi ka man na nagpaalam. Saan ka galing? Sa klase ko po, gumawa po kami ng project eh. Eh, gabi-gabi na, hindi mo pa alam na nagtatalo na kaming tatay mo dyan? Hindi ko naman po alam na gagabihin kami, tsaka nagpaalam naman po kanina eh. Sorry din papaalam ka, ha? Huwag hindi yung lagi kang gala dyan. Eh, nagpaalam naman nga po ako eh. Kala ko hindi gagabihin, kaso ang tagal ng project eh. Project lang, gagabihin. Eh, sinubukan ko naman po mag-text para hindi kayo mag-alala sa akin na matagal ako eh. Kumain ka na ba? Hindi pa nga po eh. Hindi, kumain ka na. Sige po. Wala yung pinto. Anak. Dad, ano ba? Yung ka lang dumating? Ay. Ha? Ha? Gabing-gabi nasa ka pa galing? Dad, tagan ako, gumawa lang ako ng project, nagpaalam naman ako sa inyo ah. Gabing-gabi na hindi nagawa ito ng bata. Sa mga kaedad mo, delikado nga sa buhay na na ganyan. Dad, nagpaalam naman ako sa inyo ah. Lumalata ka na? Ayaw mo lang mabuhay? Dad, hindi naman sa ganun, Dad eh. Nagpapaliwanag ako, hindi nyo kami naiintindihan eh. Puro trabaho nyo na lang naiintindi. Paano naman kami mga anak nyo? Puro trabaho nyo naiintindi nyo, busy kayo dito, busy doon. Paano yan? Kailan ka naman lagi makauwi? Ganyan na lang eh. Ganyan ba yung gawain ng mga teenager na kagaya mo? Dad, hindi naman sa nagmamalaki ako eh. Ano? Hindi ko maintindihan. Tatrabaho ako para sa inyo. Tapos ganyan sasabihin nyo, sumusumbat na kayo. Ha? Ganyan lang sasabihin nyo sa akin pagkatapos na paghihirap ko para sa inyo? Ha? Dad, hindi naman sa ganun eh. Nagpapaliwanag naman ako sa inyo eh. Ba't kayo ganyan? Hindi nyo kami naiintindihan. So, ang hirap dito, nagpapaalam ka na. Ganito pa ang dadatnan mo sa bahay na to. Wala nang ginawa dito tama. Kahit na lang, mali. Mga anak, patawarin niyo ako. Kuminsan, nagkukulang ako ng panahon sa inyo. Dahil alam kong may namumuong inggit sa inyong mga puso dahil sa higit na atensyon na binibigay ko sa inyong puso ng kapatid. Sana maunawaan niyo ako. Tension ako, nagayat ako kanina. Nag-aalala naman ako sa anak natin eh. Siyempre, ginagawa ko na nga lahat para sa kanila tapos ganyan pa yung sasabihin nila. Tension na sa mga nagawa ko. Naging siguro pagod ko lang dahil sa mga kapanin sa inyo. Juan, lalo na ikaw, naiintindihan ko naman yun eh. Pasensya ka na talaga. Sana patawad niyo ako. Pasensya na. Dad, naiintindihan ko naman po eh. Wala po yun. Pasensya na sa inyo. Mahal na mahal ko naman kayo eh. Mahal na mahal ko naman talaga kayo. Sorry, Dad. Alam ko nagkamali din ako. Sorry po. Hindi na po maulit. Papa, mama.
Babalik pa. Babalik. Babalik. Ay, galing. Yan! Gano'n yan, gawa ko. Nag-rapper na ako sa And para sa lahat ng ginawa niyo sa amin. So, kanina pa po kami nagsasalita. Ngayon, kayo naman po salita. Para po sa parents' response, may I call on Dr. Rosmelita Cada and Mr. Romeo Nazareno. Dr. Joan Berin, our President of Athens Academy, Engineer Jaime Garcia, ang ating guest speaker, si Mr. Raymond Arsiga, ang aming beloved principal, si Madam Casilda Baterna. Minsan tinawag siya na ang pinakamagandang teorista ng Athens, ang aming advisor, Madam Kisel Vargas, my beloved parents, teachers, guests, good evening. Parang naiiyak ako dito eh. Kasi yung pinakita ng ating mga anak, kahit sila ay minsan nagkakasala sa atin, marunong naman sila mag-sorry. Sa 7 years kong stay dito sa Athens Academy, parang ang hirap magsabi na aalis ako sa Athens. Pero ang puso ko ay dito. Pero Dr. Berin, dito pa rin ako mag-aaral ng mga anak ko. Ang bunso ko ay grade 4 pa lamang next year at saka grade 6. Parang naiiyak ako eh. Kasi hindi ko na lahat nibibigay sa aking anak. Compare sa akin, nag-aaral ako, I was a spoiled brat to my parents. Kahit anong gusto ko, nibibigay ng magulang ko. Kasi may kaya ang magulang ko. Pero ako ngayon mag-isa lang nagtatrabaho. Lahat ng gusto ng anak ko ay hindi ko nabibigay. Pero napabuhay ang papa ko. Kahit anong hingin ko, papa tuition fee ng anak ko. Wala pang isang minuto nasa akin na pera. Ako talaga na ang motto ko lagi, what Rose wants, Rose gets. Pero ang anak ko ay hindi nagkakaganyan. Bilang panganay kong anak, gagawin ko lahat na makakaya ko, mabigyan lang ng magandang kinabukasan ng aking anak. Ayaw ko sana anak umalis, pero napipilitan ako umalis sa putang Qatar. Bilang company physician, gusto ko mabigyan ng magandang kinabukasan. Ang iyong ina lang ang nagtatrabaho. Ditulad sa akin noon, ang mga magulang ko ay may kaya. Pero ngayon, minsan nakikipag-away pa ako dito sa administration na hindi na ako pinapa-examine dahil hindi pa nakagabayad ng tuition fee. Pero kung hindi namatay ang tatay ko, isang minutong tawad ko lang, nandiyan ang pera sa kamay ko. Dr. Berin, Engineer Garcia, naghihingi po ako ng sorry minsan. Ako ay palaban minsan sa inyo. Pero ang puso ko, mabait ako.
Minsan ang mga teachers ng anak ko, pag hindi ko gusto na ako ay naging stage mother, minsan nasisigawan ko ang teacher, pero po madam, I'm very much sorry. Lahat ng mga teachers nagbigay ng expertise sa aming mga anak magturo. Maraming salamat po. Sa mga graduating dito, graduates lahat, ang gusto ko sa inyo, you must aim high and hit the greatest mark. Ang edukasyon lang ang pinakamagandang bigay ng ating mga magulang. Tingnan mo ako, lahat ako nadepende sa papa ko. Wala na ang papa ko nagbibigay sa akin ng pera. But I have exerted more effort para nabigyan kong ang aking anak ng magandang kinabukasan. Ang aking puso ay dito na sa atin sa academy. 2 times na ako ng president bilang PDC president. Ibinuhos ko ang aking sarili makatulong dito sa atin sa academy. Gumagawa kami ng medical mission ni Dr. Berin. Kahit i-absent ko sa trabaho ko, basta makatulong lang ako sa mga kapwa naghihirap. I challenge you graduates, year 2011, magkaroon kayo ng reunion, class reunion, pati mga parents natin, isama natin kung sino ang magtatapos sa inyo ng 4 to 5 year course. Ang pag-aasawa ay nandyan lang. Huwag natin mabilisan kasi ang edukasyon lang ang hindi dapat, ang aming nabibigay sa inyo bilang mga magulang. Ang kayamanan ay nawawala. Pero ang edukasyon, mark my word, hindi makukuha kahit sino ba. Thank you. Thank you po, Dr. Kada, para sa... Hello?
Classmates, palakpakan naman natin yung magulang natin. And to give us another message from one of the father of our schools here in Athens, may we call on Dr. Joan C. Guerin. Parents, okay lang ba kahit na-late tayo ng ganito? Okay lang. You know, appreciation party for parents is already a tradition in our school because we believe that it is the best avenue to express their gratitude sa inyo as parents. Ang ganda ng kanta nyo kanina, Like a Bridge Over Troubled Water. Totoo po yun, ano? Kasi wala po talagang sasandalan yung ating mga anak kundi tayo lang. Walang makaintindi sa ating anak kundi tayo lang. And we want to give the best for them. But of course, mind you, the best is not always the best for them. Diba? Nag-ano kasi yan eh. Minsan, ano doon yung dilemma eh. Is it really the best for my child or children? Or is this best is right for my children or child? So, bakit ko po nababanggit ito? Last night, during the appreciation party of the elementary, na-mention ko sa kanila, there was a book I read by Philip Yancey. He mentioned in that book that since 1960, there was a drop of 560% in morality and values. So what happened to the coming to the generation of children that we have now? Remember that our children is a product of our sculpturing. Kung hindi natin sila na-imulda, na-sculpture ng maayos, hindi rin siya magiging maayos sa kanyang kinabukasan. Di ho ba? Sabi natin, ang kabataan daw ay pag-asa ng bayan. Ngunit kung hindi natin sila naalagaan ngayon, magiging pag-asa ba sila ng ating bayan o makasira sa ating bayan? So, sabi ko nga, siguro ang problema, hindi doon sa mabagong kaalaman na ating nakukuha. In example ko nga, sabi sa amin ni Dr. Clavier noon, nung nasa UERF pa ako dyan may med school, yung libro daw nila na binabasa noon, ganito lang kanipis. Ngayon na binabasa namin, ganito na raw kakakapal. So, there is an evolution, as what Stalin had said, that there will come a time that man will become perfect, that man will become genius, but become refined. But ever since Stalin said that, Joseph Stalin, isa sa mga founder ng communism, hindi pa na-achieve yung perfection na yan. And it's been a cycle throughout, from generation to generation. US, sabi ko nga, perhaps ang problema talaga ng ating bayan ay nagsisimula sa bahay. Kahit gaano tayo ka-educated, if it is not integrated sa spirituality, that's nothing. No? Katulad yung nangyari sa mga ng Western civilization, ng panahon ng mga Griego or Greeks. That's why we call this school Athens Academy. Actually, a new generation of Athens Academy. God-believing Athenians, not the pagan Athenians. The Athenians before are very intelligent people, but they are pagans. They worship different gods. But as one of our vision here, as one of our mission, we want the new breed of Athenians to believe in a common God and to establish a proper relationship to Him. So yung napanood nyo kanina, is an artwork po ng mga anak ninyo. And the school is just the frame. Each of your children represents
a different color. A kaleidoscope of light, parang kung titignan natin. Iba-ibang kwento. Nadidinig ko kanina si Dr. Akada at si Mr. Eguia. Kanya-kanya po sila ng kwento sa buhay. Iba-iba po ang kwento ng ating buhay. At sa bawat buhay po natin, meron po tayong kapighatian na naranasan, meron tayong, kumbaga, espesyal or kakaibang problema na hindi naranasan ng iba. Policy, every time na may nakikiusap sa aming parents dahil hindi makabayad sa tuition, para pong binibiyak din yung aming puso. Si engineer nga eh. Napapansin niyo si engineer medyo nagiging... dahil sa... pareho po tayo tatay, pareho po tayo may mga anak, di ba? At sabi ko, we want to give the best for them. But of course, sabi nga, hindi talaga natin kayang ibigay lahat sa ating mga anak. But perhaps teaching them the right foundation, yung pinaka-pundasyon ng ating buhay, because we are a spiritual being. Yun po siguro muna ang ayusin natin. And because kung ma-establish po natin yung pinaka inner core ng ating pagkatao, siguro kahit anong unos, kahit anong problema na darating, we can sing praises and hymns over in a stormy days, no, or stormy seas. Ilang araw kayo nag-practice para lang sa inyong mga magulang. Sa mga magulang mo ba, when I see a show of hand, sinong nakakaalam na marunong yung anak nyo na mag-perform ng ganyan? Alam nyo ba? Alam nyo ba na kaya kumanta sa harapan ng stage, kaya mag-gitara, drums, or mag-act? Hindi, that's the other part of your child, of your children, na hindi natin nakikita sa bahay. Maski magsabi ng I love you siguro, madali magsabi ng I love you kung may kasamang tao eh. Pero ilan sa inyo yung nasasabihan ng I love you sincerely na kayo lang dalawa, anak at I don't know sa iba, no? Pero kung hirap ako magsabi ng I love you sa aking magulang kung kami lang dalawa. In my case, no, is katulad din sa mga anak niyo. Mahirap po sabihin yun. Kung nagbubola kayo, madali lang sabihin. Pero kung yung sincerely na sinasabi, mahirap sabihin, mahirap ilabas. Bakit kung ano pa yung nararamdaman, yung pa yung mahirap ilabas. Kaya through this appreciation party, it's a good avenue, no, to express themselves, to express their gratitude in their way, their simple way, the way they enjoy it, para sa inyo. Kaya nagpapasalamat din ako sa inyo, no, as support ninyo sa inyong mga anak. Your presence here is already an affirmation of your love. And without you parents, of course, Athens Academy will not go on like this. Thank you, Dr. Joan C. Biren, for that wonderful and heartwarming message. So now, may we request everybody to stand and give thanks to God for giving us this wonderful evening. Dear God, we want to thank you for we successfully ended this celebration intended for our parents. Thank you for the good weather, guidance, and blessings that we receive every day, and most of all for our parents who are always there to care for us and support us in every trial. May you continue to bless our parents and your mentors with strength and long life. We ask this through Christ our Lord. Amen. This has been a very wonderful and heartwarming evening of appreciation party. To our parents, once again, this is Randall Michael M. Rocha
and Mary Grace Antonio. Wishing you all a pleasant evening. Thank you. Madam Lilibeth de la Peña and Mr. Julius Bangis. For the sounds, Sir Gilbert Quasa and Mr. Julius Bangis. For the documentation, Sir Lopez Soriano. For our chairman, Madam Cecil Vargas. For our consultant, We used to be frightened and scared to try the things we don't really understand why. We laughed for a moment, then start to cry. We were crazy. Now that the end is already here, we reminisce about old yells and cheers, even if our last hurrays were never clear.